Kimco Racing 150 ito, Taiwan release. Nagbabawas ng langis, tapos chinek ko, meron siyang check engine. So, ang code niya ay 04 at 03. Para sa akin, mas maganda itong Racing 150 no, compare sa other Kimco brands dito. Kasi pag may problema, magbiblink yung check engine, tapos magbibigay siya ng code. Tapos buksan mo yung U-box, nandun sa takip ng battery na may nakalagay dyan. I-translate lang natin kasi insik-insik man yan. So, ang meaning nun ay nasa throttle yung mga problema. Ko at may nakita nga akong usok malakas. Sabi ko sa may-ari, kaya kung solusyonan yung nag-uusok at nagbabawas na langis. Pero yung check engine niya, wala kasi akong computer, hindi ko sure. Yung sa may check engine, suspected ko. Sa throttle yun. Ang pangit lang kasi nitong Kimco na to ay yung ECU niya ay nakadikit mismo sa throttle. So wala ito siyang TPS. Yung connector niya, direct na magko-connect dun sa may ECU. So syempre, kada piga mo ng throttle, magagalaw yun siya. E di katagalan, siguro masisira talaga siya, no? Masisira nga yung relasyon na pinagtibay ng dalawang tao, ito pa kaya. Pero tingin ko mas okay yung sa Yamaha kasi may TPS. Pag nasira yung TPS lang papalitan. Ito buo kasi kaya mahal. Nasa 5,000 mahigit or nasa 8K to 9K sa Philippine money. So pagkatanggal ko ng upuan, ito na nga yung makina niya, napakadumi. So may leak ng makina, may leak ng oil ng makina pala. Grabe naman sa may leak ng makina yung oil, baliktad. Una kong tinanggal ay itong sakit ng ECU. So bigayin mo lang yung lock tapos birahin mo, matatanggal na yan siya. Tapos yung shock, tinanggal ko na lang din tong muffler at tanggalin tong disc brake. As in, buong disc brake, wag na nating luwagan itong hose para hindi tayo mahirapan sa kalisod pag bleeding. Pagbalay, itong niluwagan ko dito ay ang ihi. Yung nagtusok sa body at naghawak sa makina. Tinanggal ko na tong air cleaner, no? At itong injector. Kasi maiiwan yan sila sa body pag hila natin sa makina. Pag hugot mo ng throttle body, itong sakit ng head sensor ay wag nating kalimutan. Napakadumi ng throttle body ni kuya, no? Parang ilong na may kulangot sa loob. Itong mga sakit din galing dun sa may source coil. Para paghila natin sa makina, wala na maghawid-hawid. Pinukpok ko na yung ihi, no? Para matanggal na yung ihi. Yung ihi yung pinakalas. Pag matanggal natin tong ihi, kalas na tong makina. Ito yung gusto ko sa Kimco kasi yung center stand niya nasa body. Mas magaan kasi para sa akin hilain tong makina. Compare dun sa mga Yamaha na nagawa ko, no? Tinula ko na tong makina dun sa aking shop. Umpisahan na natin pagkakalasin ito. Una kong tinanggal itong heat shroud. Medyo marupok na talaga siya, no? Mas marupok pa to sa kaibigan mong pasumpa-sumpa pa. Pero isang chat lang. Naku naman. Tinanggal ko na tong valve cover. 4 na bolt lang yan. At tsadang, makikita na natin yung loob. Tinanggal ko na tong guma. Ito yung dahilan kung bakit nagtatagas itong makina na to. Ito pala guys, importante ito siya. Bago natin kalasin tong timing gear, kalasin natin tong tensioner. Ito pala tandaan to na binat na yung kahit full adjust na wala lang tension. Ibig sabihin, maluwag na tong timing chain kahit full adjust na tong tensioner. Luwagan ko na yung mga stud nut at itatabi natin tong mga washer na at nahugot ko na tong head. So ayan, maputi yung kanyang spark plug tas madaming carbon. So ito yung black. Ito yung dahilan kung bakit nag-uusok. Merong malalim na gasgas. Sinilip ko itong mabuti, malalim talaga. Inisip ko, itry ko siyang ihoning kasi ayaw ko makagastos ng malaki yung may-ari. Kaya tinry ko na nga. Liha lang yan, tapos binala ko sa aking, tawag dyan, gring. Wala kasi rebar dito sa Taiwan guys, no? Hindi tulad sa Pilipinas na pwede mo i-rebar 0.25, 50, 0.75. Pero maingat ako sa paghuning-huning, no? Kasi baka masyado lalaki na yung end gap ng piston ring. Tapos luluwag yung piston, magbo-blow by yan, tapos mag-piston slap. Kaya sabi ko sa may-ari, bibili na lang talaga tayo ng bagong block nito. Ito yung nakita ko sa Shopee, 1.3 mahigit. Kaso nag-alangan din ako kasi replacement lang to. Yung genuine ng Racing 150 na ganito ay nasa 2.5 black pa lang yun. Binuksan ko din tong panggilid niya, no? Pingas na yung mga bola niya. Yung belt medyo bago pa naman pero yung mga bola talaga pingas. Diesel, panghugas. Ayun. Bumili ako ng diesel, no, para panghugas. So dito sa Taiwan, no, napakalinaw talaga ng krudo dito. Parang tubig na mineral talaga. 26 NT yung per liter dito. Pero pag i-convert mo yan sa Philippine money, nasa 46 din. Hindi siya gaano nakakalinis, guys. Masyado din kasing madikit itong mga dumi sa makina ni Kuya. Pero lahat ng paraan ginawa ko talaga para malinis ko to ng tuluyan, no? Ginamitan ko ng gasolina, sabon, lahat ng sabon ko doon, mga sunroof, sabon namin sa plato, lahat na minix. Tinanggal ko tong mga valve, no? So normal sa isang motor na sobra dekada nang nagsiservisyo sa kanyang amo. Madaming carbon itong exhaust valve. So papalitan ko na to. Pwede namang linisin lang yon tapos hahasain, pero ako papalitan ko na talaga yan. Kasi between intake and exhaust valve, ang pinaka-stressful itong exhaust valve. 300 lang naman isa nito. Tanggalin ko na din tong, iwan ko ano tong animal na to. Bolt na naghawak sa timing guide. Kasi papalitan ko na din yun. Basta sa abot ng aking makakaya, nilinis ko talaga tong makina na to. Kinuha ko yung itim-itim. Itong carbon dito sa may exhaust, pinaputi ko talaga yan. Itong sa panggilid na, nilinis ko talaga yung mabuti.
mabuti, no? Tinanggal ko din tong magneto, no? Sobrang dami ding alikabok. Basta lahat na nakikita na mga dumi ko doon ay nilinis ko talaga sa abot ng aking makakaya. At hindi naman nasayang yung airport ko kasi pumuti-puti naman siya kahit papano. Pero ayun, naubos yung sabon ko panlaba at sabon namin sa pinggan. At pagkatapos ng lahat ay nakapoy talaga ako Hay, ayoko na magmekaniko. Gusto ko nang mag sales lady. Sales lady sa bakery. Tinanggal ko na tong mga, ewan ko anong tawag sa mga animal nito sa mga head. Ito, rocker arm to. Chinek ko yung mga bearing nila kasi magkukos din yan ng ingay sa makina, no? Tapos ito, camshaft ito. All goods naman. Pyesa dito sa pinto. Para bilhin ko na yung mga pyesa na kailangan ko. So, ang nagastos ko dito ay 1,840. So, pwede rin ako mag-order nito sa Shopee. Pero mas pinili ko dito sa shop na lang para mabilis kong makuha yung mga item. So, ang binili ko ng mga parts, no, ay dalawang exhaust valve, timing chain, upper and lower timing guide, at yung bola. Tapos, nag-order ako ng black set kasi yung available dito sa shop na to ay genuine man na black set. Tinanong ko may-ari, okay naman siya sa replacement lang. Kaya Shopee tayo. Sa pagpalit ko ng timing chain, pinutol ko yung timing chain guys. Kasi chinek ko yung crankshaft, wala naman siyang alo. Basta as in, goods yung sigunial. Tapos yung crankcase, wala namang leak ng oil. Kaya ayun, parang nanghinayang ako na biyakin yung buong makina. Kaya pinutol ko na lang tong timing chain. Pero take note guys, huwag yung basa-basa gawin to kasi mahirap siya ilagay talaga. Dapat pagputol mo ng bagong timing chain at pagdugtong mo ulit ay dapat swabe siya. Dumating na din pala itong black set na in-order ko sa mga kababayan ko dito sa Taiwan na may racing 150 na ganito. Pag mag-order kayo nito, i-chat nyo yung seller. Tulad nito kasi dalawang klase ito, baka magkamali kayo ng bili. Pinakita ko yung picture ng motor at picture nung tinanggal ko na black. Basta i-chat nyo na lang mga sir. Tapos pag-replyan kayo ng insik-insik ay translate nyo na lang sa Google. Sa akin medyo matigas yung mukha ko, nireplyan ko pa rin siya ng English para mag-translate din siya. Syempre alangan ako lang. At ito na nga dumating na. Pero syempre ang tunay na review nito ay pag nasalpak na sa motor at napatakbo na ng may-ari kung ano yung feedback na. Bago ang lahat, kakain muna tayo no para may lakas tayo. So ito pala yung shop ko dito no. Sus, napakakalat. Tapos ito yung mga tools ko. Tingi-tingi lang yung mga tools ko no. Kumain mabuti para di tayo mabuang. Puro na lang motor yung nasa isip natin ito. Ito na yung mga piston ring. Kakabit na natin to. Unahin natin tong iwan kung anong tawag sa animal na to. Hindi tayo malilito kasi may mga markings naman yan. So yung piston ring orientation ko ay ganito. Tapos yung piston lock talaga, wag isilid sa bulsa ha. Chinek ko yung dinugtong ko na timing chain no. So goods naman siya. Parang walang nangyari lang. Bago natin kabit tong piston, lagyan muna natin ng oil. At pag napasok na natin yung piston pin, yung isang lock talaga, wag kalimutan. Itong daanan ng langis galing sa bomba niya ay tusukin natin ng ganito para sure na walang bara. Yung black ay lagyan natin ng langis at ipasok na natin siya. At bago ako madinggi dito kasi kinagat na ako ng lamok, ay nagsindi na ako ng katol. Kaso safe nga ako sa dinggi, kaso nalakas naman yung tama ko kasi lahat ng usok ng katol ay hinigop ko naman na. Kaya tinanggal ko tong katol bago ako magtawa dito mag-isa. Kaya pala hindi siya masalpak-salpak itong black kasi itong gasket maliit. Naglagay ako ng palatandaan at ginunting ko siya para mag-cash siya. So ayan na guys, cash na siya. Nung nasalpak ko na siya, napansin ko tong piston, parang umuplok man siya. Ano ba sa Tagalog yung ni-uplok? So dito ko na-realize yung base gasket niya ay napakakapal. So nagpunta ako sa tindahan at bumili ako ng base gasket na original. So tingnan nyo yung diferensya guys. Maliit lang naman kung tutuusin, pero maliit na diferensya is still a diferensya. So guys, yung genuine base gasket ng mga racing no ay steel siya, nasa 160 NT. So pag bibili kayo ng racing no, tapos silipin nyo yung sa may block, tapos yung base gasket ay papel, ibig sabihin napalitan na ng block yan. Bilis ko magsalita no. So nandito na naman ako sa paglilinis ng head. Kinuskus ko talagang mabuti itong mga itim-itim. Nagamit pa ako ng flashlight kasi hindi ko na makita kahit malaki itong aking mga mata. Kasi tuwing gabi lang naman tayo makagawa nito kasi pasok man tayo pag umaga. Pagkatapos ko mag-valve lapping, nag-leak test na ako no. Gasolina yung gamitin natin sa pagtitest. Sa dalawang valve sa intake, doon tayo magbuhos sa pinagkunan ng throttle body. Tapos babad natin siya, tapos flashlightan natin. So tulad nito, wala talagang kalik-lik. Sa exhaust naman, doon sa pinagkunan ng muffler, all goods na to. Sa pagkabit naman ng mga valve, lagyan natin yung valve stem ng oil. Tapos syempre, magpapalit tayo ng 4 na valve seal. Lagyan natin ng langis, tapos kabit na natin dyan. Nilagay ko na yung spring at valve lock. Ginamitan ko na ng aking tools na gustong-gusto ko talaga tong tools na to kasi naimbento ko to. May mga motor kasi akong inayos dati na matigas yung mga valve spring. Yung tutupakin ka muna bago papasok yung mga lock. Kaya ito, good mood na ako lagi kasi mabilis ko nang maikabit. Pagkatapos ko maikabit, final leak test na ako no. Medyo hindi ako pinahirapan sa kalisod nitong head na to. Lang katagas-tagas. Yung lower timing guide no, wag natin kalimutang ilagay. Naranasan ko ito sa motor ko no. Nalagay ko na lahat ng tornilyo tapos nakita ko yung timing guide. Ayun, pinagbabato ko yung mga tools ko sa sobra kong inis.
Nag-assemble na ako ng laman loob ng head. Nilagyan ko sila ng malinis na oil. Nilagay ko na tong mga rocker arm, intake at exhaust. Threaded yung lock nito. Ikotin natin hanggat humigpit. Huwag natin kalimutan din to ilagay, no? Mag-adjust na din ako ng valve clearance habang di ko pa naisalpak ito. Make sure na naka-timing yung ating camshaft bago tayo mag-adjust nito. So, yung na-research ko sa internet ay 0.12 mm ang intake at exhaust. Para sa akin, mas mataas sana yung clearance ng exhaust, pero sino ba na ako para mag-buot-buot dyan? Yan man yung na-research natin sa internet. Nag-final lang ako ng linis sa head, no? At nilagay ko na tong liha dito sa glass namin na lamisa. At nilagyan ko ng gasolina. At ninusnus ko dyan para ma-sure ko lang na walang bingkong or ma-sure ko na flat yung head para lalapat doon sa block. Iwasingaw ba? Hindi na to ginagawa ng iba, pero ako gagawin ko to, walang magbuot-buot kasi ako man yung kapuyin. Hindi man kayo. Joke lang. So, ayan na, makinis na siya. May iba kasi na mga head na kahit anong palit mo ng head gasket ay magtagas pa rin. Ito, sure na sure ako na pantay na talaga siya. Itong paglagay ko ng gasket maker sa head gasket, ay hindi na to kailangan kasi bago yung aking head gasket. Wala ring magbuot-buot kasi para to sa aking peace of mind. Naniguryado lang. Pero ingat tayo sa paglalagay nito, no? Dapat konti lang. Kasi maaaring maging sanhi yan sa pagbara doon sa mga lagusan ng langis. Bago natin ipaslak yung head, siguraduhin natin yung ating timing chain na nakakagat doon sa ipin-ipin niya doon. At itong mga dawil pala, huwag kalimutan talaga. At inilagay ko na tong head. At yung washer, may indicator yan, left and right, intake at exhaust. Tapos i-hand tight natin yung stud nut. Tapos sa gilid, itong dalawang mahabang bolt. At kinuha ko na tong aking torque wrench na iba-iba yung reading kasi local. At inumpisahan ko ng higpitan ito. Yung paghigpit nito guys, no, ay pa XX tayo. Yung torque ko nito ay basta yung pinakadulo na reading ng torque wrench na ito. At niluhudan ko na tong makina na to, sabay dasal na sana aandar. At sana nakabit ko lahat ng pyesa at walang natirang tornilyo. Ikinabit ko na tong cam gear. I-make sure natin na yung upper timing guide hindi naipit. At ito yung importante, ito yung timing ng racing guide. So yung toldok dapat align dyan, tapos yung isang toldok dapat nasa gitna. Ilagay na yung lock, tapos sabay lagay ng bolt. Syempre, punasan nating maigi itong lalapatan ng guma, no? Sa valve cover. Yung sa intake manifold pala guys, no, lagyan nyo ng tissue, no? Pag mag-assemble kayo, para sure na walang dumi na makapasok dyan. So, tingnan nyo tong tensioner guys. So, may tension na siya, diba? Hindi tulad nung pagkalas natin. Ibig sabihin, may higpitan ng tensioner yung ating timing guide. So, sa paglagay nito, ikutin nyo clockwise. As in, full na clockwise. Higpitan yung dalawang bolt. Wala akong maayos na video nito guys. Basta pagbitaw nyo yan, yung spring doon iikot, tapos tutukod na yan dyan, tapos mahigpit na yung ating timing chain. Ito pa guys, yung mga bolt dito sa electric pan nito, please lang, dapat wag magkapalit-palit. Apat yan, kasi pag yan, napalitan nyo yung mahabang bolt, tutusok yan doon sa coil. Tapos wala na, ihanda nyo na ang iyong bulsa. Kasi mag-abono na kayo niyan. Kahit mas marupok pa kasi sa akin itong engine shroud ni kuya ay kinabit ko pa rin. Kasi wala akong mahanap talaga. So, ang purpose ng engine shroud ay magpalamig ng makina. Galing sa fan, papunta dyan sa block. So, ready na tong makina ni kuya, no? So, luminis naman siguro kahit papano to. Kuminis naman. So, hindi na sayang yung airport natin. Hinila ko na tong makina, guys, para ikabit ko na sa body kasi excited na ako mag-test. Medyo mabigat din siya ng kaunti, guys. Oy. Tinulungan na ako nito ni kuya, no? Kasi hindi ko mapasok-pasok yung mga ihi. Kinabit ko na yung turtle body at yung mga wirings na pinagkakalas ko. At itong injector niya. Tinry kong nilinis itong kanyang oxygen sensor. Ito yung nakakabit dun sa may muffler. Kasi diba nung umaandar siya, merong stable na check engine na nalabas. Maaari na may diferensya din ito. Pero ang code na lalabas sa racing pag may diferensya itong oxygen sensor ay error 24. At 23. Wow! One click! Woo! Wow! One click pero namatay. So, umandar na siya. Hinigpitan ko na tong mga shock oil kay baka kasi makalimutan to. So, bago ko to pinatakbo, no? Pina-under ko siya habang may running water na pinapadaloy ko dun sa kanyang block. Running na, dumadaloy pa. Masyado kasi akong napraning sa replacement namin na binili na block. Kaya dapat i-sure ko talaga na mabilis magkapalagayan ng loob yung piston at block at maging swabe sila sa isa't isa. Sana all swabe. So, ang tamang break-in pala sa akin, guys, ay 4.5 RPM to 5,000 RPM. Tapos, wag masyadong malayo yung takbo. Tapos, patay. Tapos, pahinga. Shout pala sa kaibigan ni Kuya Tonyo, no, na dumadayo dito galing ng Tainan. Mga BAP, Kapampangan kasi to sila. Tinitingnan nila tong ilaw ng racing kasi para daw ibon. Pinatakbo ko na tong motor, no? May napansin nga ako dito sa motor. Gumaganito siya, oh. Hing, hing, hing. Wala na, hindi na kayo maniniwala. May sound. Basta ang hirap kasi explain. Sabi ko kay kuya, i-try niyang dalhin dun sa may shop na may scanner at try niya ipa-reset baka sakali ay mawala pa. Pero sabi ko sa kanya, after mga ilang days, balik siya sa akin kasi mag-spark plug reading ako. So, thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo sa video ko kahit papano, no?